Nakaranas na ba kayo na makaharap ang isang makapangyarihang tao dito sa mundo? Ano kaya yung masasabi mo sa kanya? So sa mensaheng ito, matutunghayan natin yung pagkamangha ni David nung makaharap niya ang makapangyarihang Diyos. Para maintindihan din natin itong pagkamangha at magaya din natin sa pagharap natin sa Diyos. Panoorin natin itong mensahe na ito. So we are in the series of True Prayer. So in the past weeks, we studied True Worship. And this time, we are studying or we are learning how to do a true prayer. So gaano po ba kaimportante ang prayer? Sige nga, pakisabi niyo sa katabi niyo, how important is prayer? So lahat kayo mag-agree that prayer is important. Tama po ba? So tonight, we will teach you or we will learn from the prayer of David how to pray in awe of our God. But let me share you from Charles Spurgeon. Yung sinabi niya na so Charles Spurgeon is the so-called the Prince of Preachers. So magaling siyang mag-preach, pero makita natin yung kanyang sinabi. Sabi niya, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. So ano ibig sabihin nito? Si Charles Spurgeon, alam niya, naintindihan niya yung power of prayer. No? Naintindihan niya yung that prayer is very important in all things that we do. Kaya po sa bawat araw, bawat mga desisyon na gagawin natin, importante na tayo ay nagdadasal. Kaya ako rin, I believe that prayer is the backbone of every ministry. So lahat ng ginagawa natin, it should be backed up by prayer. So, naintindihan niya na dahil ang prayer ay backbone ng ministry, every ministry, ang ginagawa naman ng kaaway ay pinipigilan tayong manalangin. Sino po sa atin yung gustong-gusto niyong mag-pray? Talagang excited kayo whenever we pray. Wow, very good. Yan. So, may mga talagang excited na manalangin. Pero, naranasan niyo po ba na, halimbawa, nasa D-group kayo, tapos inassign ka, o si ganito yung mag-pray. So, ano yung usual reaction ng inassign? Oh, bakit ako? Dapat siya na lang mag-pray. Di ba? So, prayer is not natural to us. And in fact, sinabi rin ni Samuel Chadwick. Sabi ni Samuel Chadwick, the one concern of the devil is to keep Christians from praying. Kaya hirap na hirap tayo minsan magdasal, lalo na kung hindi tayo sanay. Hindi tayo yung tipong excited sa prayer because Satan wants to keep us from praying. Bakit? Kasi naintindihan niya na kapag yung anak ng Diyos ay nagdadasal, ito po yung nangyayari. Kaya sabi rin niya, Satan he laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray. So ano pong sinasabi nito? Kung mag-serve ka na mag-serve sa Panginoon, kumbaga, ang dami mong ginagawa sa Panginoon, minsan tinatawanan lang tayo ng kaaway. O minsan yung wisdom, kahit gaano ka galing mag-preach, kung wala itong backup ng prayer, wala ito. Ang sinasabi niya, tinatawanan lang tayo ng kaaway. But when we start praying, He trembles when we pray. Kaya kung gusto niyong laging kabahan ng kaaway o laging manginig sa takot, ano daw dapat natin gawin? Pray. So, at this moment, tinuturuan tayo na kailangan, very important ang prayer. And I will share with you the life of William Cowper. So pag-pronounce po nito is Cooper, not Cowper. It's Cooper. So sino po si William Cowper? Si William Cowper ay isa siyang poet and hymn writer in the 18th century. So medyo matagal na yung kanyang buhay. Pero ang isa sa naging struggle po ni Cooper ay yung
nagkaroon siya ng severe depression. O nagkaroon siya ng tinatawag na bipolar 2 disorder. No? So, yun tama yung term. So, nagkaroon siya ng total mental breakdown. Napapansin niyo po ba na lately, ang daming ganong makabataan na sinasabi lang meron silang mental health issue, meron silang mental breakdown. Napapansin niyo po ba yon? So, hindi pala bago yon. During the time of Cooper, yun na yung nangyari sa kanya. At the age of 6, namatay yung nanay niya. Tapos, after that, sunod-sunod na namatay yung mga kapatid niya na 6. And because of that, parang nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Nagkaroon siya ng breakdown, depression, no? To the point na ipinasok siya sa isang, yung tinatawag na insane asylum. Ibig sabihin, naapektuhan na yung kanyang isip. So dito po sa sinabi niya dito na Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. Ang tinutukoy niya dito ay sarili niya. Kasi nung nakilala niya yung Panginoon, doon niya na-realize, dahil sa pinagdaanan niya, kinonsider niya yung sarili niya, I am the weakest saint. Pero ang isang weakest saint na tinutukoy niya ay kaya pa rin magpatremble sa enemy. So that is the power of prayer. Kaya ganun tayo in-encourage. No? Huwag mo isipin na I am just a new believer, I am the least among the believer. Wala pong ganun. So kahit na iniisip po na hindi ka ganun kagaling, hindi ka ganun katagal sa faith mo, prayer is the weapon given to us by the Lord para we can be effective in everything that we are doing. Kaya sinabi din po ni Philip Yancey, no? Si Philip Yancey, kilala rin siyang Christian authors ng mga libro. No? At ang sinabi niya, napakaganda po. Can we read the quotation from Philip Yancey? Prayer is a declaration of dependence on God. So pag nagdadasal ka, sinasabi mo kay Lord, no, Lord, ikaw lang yung maasahan ko, wala na pong iba. So that's a declaration of your dependence on God. Pero kung hindi ka nagpipray, parang sinasabi mo kay Lord na, Lord, hindi na kita kailangan, kaya kong gawin ang mga bagay na ito. So yun yung impact when we are not praying regularly. If prayer is not part of our life, we are telling God, Lord, I don't need you anymore. I can do this on my own. Pero yung gusto ng Panginoon, maging prayerful tayo. Bakit? Because a prayerful Christian is a powerful Christian. Naniniwala po ba kayo doon? And a prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya makikita po yun sa buhay natin bilang Christians. Kung bakit hindi tayo effective as a believer, as a follower of Jesus, because prayer is not part of our life. Kaya ngayon pong gabi, tuturuan tayo. No? Kaya yung mga disciples, nakita nila sa buhay ni Jesus, yung connection ng power ni Jesus at saka yung prayer life niya. Saan po natin yan makikita? In Luke chapter 5, verse 16, sabi na dito, but Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. So this is the perfect model of Jesus. Tinuturuan niya tayo na ang panalangin ay bahagi ng kanyang buhay. So every after ministry, anong gagawin ni Jesus? Aalis siya. Pupunta siya sa isang lugar para mag-pray. Bakit? Dahil yung power niya, yung kapangyarihan niya, yung guidance ng kanyang Father ay nakukuha niya whenever He prays. So kung si Jesus, ganun na siya mag-pray, what more tayo ng mga followers niya? So far po, okay po ba tayo? Okay, tuloy natin. At sinabi rin ni Jesus dito sa Matthew 21 verse 13, and He, referring to Jesus, said to them, it is written, my house shall be called, what? A house of prayer. Hindi na sinabing, my house will be called a house of worship. It's a house of prayer. Pinapakita niya sa atin yung importance ng prayer. Kaya sabi niya, but you are making it a robber's den. So kumbaga yung original purpose ng
ng temple o yung the house of God is for the believers to commune with the Father. Pero hindi ito nagagawa ng mga Christian. So right now, we are in the house of the Lord. And the Lord is expecting us to be prayerful, to make prayer a part of our Christian life. At ito kinote niya po sa Isaiah chapter 56 verse 7, "For my house will be called the house of prayer for all the peoples." So ganun po kahalaga yung prayer. So let's review yung message ni Pastor Peter Tanchi at saka ni Pastor Paul De Vera last Sunday. This is the definition of true prayer. Ito yung gusto nating matutunan. So what is true prayer? True prayer is our access to God through Jesus. Imagine, God, the creator of all things, binigyan na tayo ng hotline, direct line, that we can come to Him anytime. So that's a privilege from the Lord. And we can only do that through Jesus. The Lord is listening to us because of Jesus. So that's our access to God. Pangalawa, true prayer is a relationship with God as the Father. So when we pray, nadidevelop po yung ating relationship sa Kanya, sa ating God, who is also our Father, our Heavenly Father. So yung lang tinuro sa atin ni Jesus na call Him as our Father, kailangan ma-appreciate natin yun na ang tawag natin sa ating Diyos ay Daddy, Tatay, Itay. So that's a very close relationship na gusto niyang ma-develop sa atin. And prayer is talking and listening to God. Hindi lang yung tayo po yung salita ng salita, kundi it should be, we also need to listen from the Lord. True prayer is also a worship, and true prayer is about the kingdom, His kingdom, and His agenda. So dito po tayo magfo-focus later. No? So true prayer is also submission to His will. Meron tayong gustong mangyari, kaya pag nagpipray tayo, gusto natin na sagutin tayo ng Diyos based dun sa gusto natin. But prayer is about aligning our will to His will. Kapag hindi yun nagtugma, yung gusto mo at sa gusto ng Diyos, tayo ang dapat mag-submit sa kalooban niya. And number 7, true prayer is, can we read this? Presenting our needs. So imagine niyo, yung first 6, they are focused on God. Pero dito sa pang-7, doon pa lang papasok yung needs natin. So hindi masama na humingi sa Panginoon. In fact, sinabi niya, you ask, you seek, and you knock. Kaya lang problema, nakakalimutan natin na mag-focus din kay God. Kaya yung pinagpipray natin, minsan, malayo siya sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi ka muna nag-seek sa kalooban at hinanap yung plano ng ating Diyos. So, ganun po ka-importante yung prayer. Kaya po ngayon, yung po mga sa atin na laging nagdadasal, wala lang pong problema sa hingi sa Panginoon. Gusto nga niya yun eh. Kaya lang, pag ganun lang yung gusto natin, we focus on our need rather than to the will of the Father. Ang tawag po sa atin nun is, ang pagkakilala lang natin sa Diyos ay pengi noon, pengi nito. Lord, pengi nito, pengi noon. Hindi yung talagang Panginoon. So gusto ng Panginoon ngayon, bago tayo manghingi, let's focus on Him first. Kaya ngayon po, ito yung ifo-focus natin, worship and about His kingdom and agenda. Pero right now, we will look at the prayer of David. So this is David. Makikita natin sa prayer ni David yung posture ng heart niya. Kung paano niya makikita sa pagdadasal niya kung gaano niya kakilala yung kanyang Diyos. Kaya yun po yung goal natin ngayon. That's why our topic for tonight is pray in awe of God. Pwede po ba natin ulitin? Pray in awe of God. So yun po yung awe, para mas madali nating matandaan, ay meron po siyang kahulugan mamaya. Pero bago natin tignan yung mga detalye nito, let's look at the background, yung context. No?
Ang context po nito, chapter 7, verse 1, kwento ko na lang po sa inyo. No? Dito sa panahon na ito, tahimik na yung Israel, tapos na yung gera. So settled na lahat, wala nang gulo, so payapa na yung lahat. So dahil doon, si David nakapagpagawa siya ng magandang bahay, gawa sa cedar wood. So nung panahon na yon, talagang magaganda yung ganong klaseng bahay. So na-realize niya, sabi niya, See now, I dwell in the house of cedar, but the ark of God dwells within tent curtains. So yung Ark of the Covenant, yung nagsisimbolize ng presence of God, nandun lang sa tent. Kurtina lang yung kanyang bahay. Pero si David, sabi niya, nakakahiya naman, ang ganda ng bahay ko, pero yung bahay ng Diyos ay tent lang, kurtina lang. So nung sinabi niya yan kay Nathan, sabi ni Nathan sa kanya, Go, do all that is in your mind, for the Lord is with you. So sabi niya, gawin mo kung ano yung ini-impress ng Diyos sa'yo kasi nasa'yo naman si Lord. So minsan po, bilang mga advisor o counselor o minsan D-group leader, minsan merong hinihingi sa atin na payo. So dito matututunan natin, wag lang tayo basta magbigay ng payo. Kagaya nung nangyari, tignan natin yung kasunod, verse 4. In the same night, yung gabi na rin na yon, the word of the Lord came to Nathan. So kinausap ng Diyos si Nathan. Di ba pinayo mo kay David, gawin mo yung gusto mo, pero ito yung sabi ng Lord. Ito yung sabihin mo sa kanya, Go and say to my servant David, thus says the Lord, Are you the one who should build a house to dwell in? Ikaw ba yung gagawa ng bahay para sa akin? For I have not dwelt in a house since the day I brought up the sons of Israel from Egypt. So simula pa nung nilabas ko kayo sa Egypt, ganito na yung aking tirahan. Even to this day. But I have been moving about in a tent, even in a tabernacle. So ako palipat-lipat at doon lang din ako sa tent na yon. So verse 7, Wherever I have gone with all the sons of Israel, did I speak a word with one of the tribes of Israel? Di ba parang sinasabi niya, nung bang kasama ko kayo, nang hingi ba ako sa inyo ng bahay? No? Nagsabi ba ako sa inyo na, why have you not built me a house of cedar? So ibig sabihin, dahil hindi ko yun hinihingi, hindi yun ang kalooban ko sa panahon na ito. So nakukuha niyo po yung context. So ito, talon tayo sa verse 11. Kasama sa sinabi ng Diyos kay David, The Lord also declares to you, no, kay David, that the Lord will make a house for you. So ano po yung makikita natin dito? Si David, sabi niya, gusto kong patayuan ng bahay ang Diyos. Pero ano sabi ng Diyos? No, David. Hindi ikaw yung magtatayo ng bahay para sa akin. Ako ang magtatayo ng bahay para sa inyo. At ang konteksto po ng bahay dito, it means a dynasty of kings. So ano po yung point dito? Ang point dito, minsan, meron tayong gustong gawin para sa Panginoon. Halimbawa, nag-retire na ako. So wala na akong trabaho. Pwede na akong mag-serve kay Lord sa ganitong paraan. So kung ganun yung gusto nyo, bago nyo gawin yon, konsultahin nyo muna ang Diyos. So ang ibig sabihin nito, yung prayer is not man-centered. Hindi kung ano yung gusto mong gawin para sa Diyos. Prayer is asking the Lord, Lord, what do you want to do to me and through me? So nakita niyo po yung difference? Hindi lang ang gusto nating gawin para sa Diyos ang gawin mo, kundi kausapin mo muna ang Diyos, Lord, ano po ba yung ipapagawa mo sa akin? So in the case ni David, hindi sabi ng Diyos sa kanya, no, hindi ikaw ang gagawa. Ako yung magbibless sa'yo. Ako yung meron akong ipapagawa sa'yo. So dahil doon, ito yung naging prayer ni David. Sabi niya, For you, O Lord of hosts, the God of Israel, have made a revelation to your servant, saying, I will build you a house. So nagkaroon ng impact kay David ngayon. Nasabi niya, ganun po ba Lord? Hindi pala ako yung magpapagawa ng bahay para sa'yo, kundi ikaw ang gagawa.
ng bahay para sa akin. At ito yung naging reaction ni David. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtampo, kundi, therefore, sabi niya, your servant has found courage to pray this prayer to you. So nagkaroon siya ng lakas ng loob, ipag-pray yung prayer na ito. At ito po yung topic natin. So ano po ulit topic natin? Pray in awe of God. Pray. Ito po yung magiging focus natin ngayon. So that we can pray in awe of God, ito po yung dapat natin gawin. So to pray in awe of God, remember this, no? Remember His amazing blessings, His wonderful promises, and His everlasting character. So para matandaan nyo, no? So para makapanalangin tayo na may pagkamangha sa Diyos, focus sa Kanya, isipin natin yung alalahanin natin yung mga kamanghamanghang biyaya niya sa atin, yung kamanghamanghang pangako niya, at yung karakter niya na pangwalang hanggan. And this will help us pray in awe of God. Kasi ang inaayos ng Diyos ngayon, yung puso natin. Kung ano yung magiging tingin natin sa Diyos. Ang gusto ng Diyos ngayon, makita natin na yung tamang pananaw sa Kanya. Kasi kung hindi tama yung pananaw natin sa Diyos, magiging mali yung response natin sa Kanya. So the Lord is telling us to see me, no, as I am. I am the great God. No? I have blessed you. I have many promises to you. And my character is everlasting. So tignan po natin yung una, amazing blessing. Ano po ba yung amazing blessing ni David? Sa verse 18, then David the king went in and sat before the Lord, and he said, who am I? Pansinin po natin yung pumasok siya sa tent. Tent lang po yun yung bahay ni Lord, parang kurtina lang siya. So pumasok siya doon, naupo. Yung pong naupo dito, parang nag-stay siya, no? Ang isa pong meaning noon is to marry, no? Kung sa Tagalog, lumagay sa tahimik. So nanahimik si David sa harapan ng Diyos at nagdasal siya. Ano po yung dasal niya? Who am I? Imagine nyo, kakaiba yung prayer na ito. Ganito ba tayo manal? Sino sa atin nag-pray na ganito yung start ng inyong prayer? Who am I? So dito pinapakita niya si David, no? Na-appreciate niya. He is in awe of God. Lord, sino ba ako? So anong ibig niya sabihin dito? Sabi niya, who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? Sino po ba ako, O Diyos, na dinala mo ko dito sa status ko na ito? So tignan po natin yung kasunod. Sa 2 Samuel verse 8. Ito yung ginawa ni Lord sa kanya. Nung tinanong niya, sino ba ako, Lord? So ito yung sagot ng Diyos sa kanya. Now therefore, thus you shall say to my servant David, no, si kinakausap siya ng Diyos through Nathan. So thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, to be ruler over my people Israel. So pinaalala ng Diyos kay David, naalala mo, ano ka ba dati? Di ba isa kang pastol? At alam niyo po ba yung pagiging pastol dati ay isang medyo mababang occupation? Sa katotohanan po, di ba yung tatay ni David, nung mag-a-anoint si Samuel ng magiging hari, ang dinisplay ng tatay niya, yung mga una niyang mga kapatid na mga matitipuno, na mukhang na mga sundalo ang mga forma. Tapos si David nakalimutan niya. So ibig sabihin, anong qualification ni David? Bakit siya ginawang ruler o king ng Israel? Wala. Parang tayo, nung nakilala natin ang Panginoon, wala rin naman tayong qualification. It is only by the grace of God. Because we are all sinners. Lahat tayo makasalanan. Pero, ano po yung ginawa ng Diyos? Sa kanyang biyaya, iniligtas niya tayo. So, ganun po kahalaga yung sinasabi niya dito kay David, I took you from the pasture
to be the ruler of my people. At ang sinabi pa ng Diyos, I have been with you. Naging kasama mo ako, sinamahan kita wherever you have gone and have cut off all your enemies. Ako yung lumipol sa mga kaaway mo, hindi dahil magaling kang sundalo o magaling yung sundalo mo. Kundi, sabi niya, ako, I cut off all your enemies from before you and I will make you a great name. So ang ganda po ng pangako ng Diyos sa kanya, magiging sikat ka, makikilala ka. Like the names of the great men who are on the earth. So mapapabilang ka sa mga sikat na tao. So ano pong nangyari dito? So from being a shepherd, David was appointed by God to be the king of Israel. Pero in between, hindi yun naging madali. Kaya sabi niya, Lord, who am I? Na isa akong hindi kilala na shepherd, pastol, pero ngayon, gagawin mo kong hari o ginawa mo kong hari. Kayo po ba na itatanong niyo yan sa sarili niyo? Lord, sino ba ako na narating ko itong buhay ko ngayon? Meron ba tayong ganun ding kwento na binigay ang Diyos, ginawa ang Diyos sa atin na, Lord, dati lang akong ganito eh. So, sino ako na naging ganito ako? So, to introduce myself to you, tinanong ko rin itong tanong na ito, Lord, who am I? Sino ba ako? Sige, tanongin niyo po yung katabi niyo, who am I? Tapos sagutin niyo yung nagtanong sa inyo, hindi mo kilala yung sarili mo? Nagka-amnesia ka ba? So, ang sinasabi lang nga dito is, ito ay pagkamangha. Sino ba ako, Lord, na pagtuunan mo ko ng ganitong pansin? Marating ko itong narating ko. Sino po sa inyo yung narinig yung testimony ko the last time na nag-preach ako? 3 o'clock pa yun eh. Meron ba dito? Wow, praise God. So sa mga hindi po nakapanood, panoorin niyo po yung February 23 na message. Para hindi ko ang haba nun eh. No? Press on. Sino yung nakarinig? No? Press on. So, kinuwento ko po doon yung buhay ko sa magitan ng isang bata. Kasi hindi ko maikwentong diretso, kaya ginamit ko, may isang bata na ganito yung pinagdaanan. Pero sa huli, yung mga audience pala, siguro siya yun. So, nahulaan. No? Ako po yung kwento na yun. No? So, ikukwento ko yun po yung panahon na high school ako, pa-college, kung paano ako inangat ng Diyos. No? Sa pagiging naging pagkain namin doon habang nag-aaral ako, laging itlog. So sabi ng mga classmates ko, bakit puro itlog ang ulam mo? Favorite mo ba yung itlog? No? Ganun pa sila no? Oo na lang ako, pero hindi nila alam. Yun lang talaga yung kaya naming bilhin ng panahon na yun. So anyway, bago tayo mag-iyakan dito, ikwento ko po yung pamilya ko. Saan ba kami nagmula? No? So yung father ko po, ang una niyang naging trabaho ay maging kutsero. Sa probinsya po ito Ang tatay ko po, ay yung lolo ko, yung tatay ng tatay ko, yun yung kutsero talaga. Kaya lang, maaga siyang namatay. So, yung tatay ko, hindi niya natapos yung pag-aaral niya. Second year college, siya na yung nag-take over para buhayin ang kanyang 3 pang kapatid plus yung nanay. Nanay niya, yung lola ko. No? Kaya lang, ito pong kabayo na ito ay may pagkapilyo. Kasi meron pong daanan sa amin na may ilog. Bigla siyang nagwala. At tumalon po siya sa ilog. Ang lakas po ng agos. Kwento na po, hindi ko po naabutan, pero ito yung kwento ng tatay ko na tumalon yung kabayo doon sa ilog. Mabuti siya nakatalon palabas at hindi siya nakasama doon sa tubig. So nawala yung kabayo na yon, pati yung karitela na yon. So mabuti, binless sila ng Panginoon ng panahon na yon ay nakabili siya ng tricycle. So naging tricycle driver po siya. So ito inabutan ko na ito nung nagta-tricycle pa siya. Pero itong tricycle po na ito ay naibenta
dahil yung bunso nila ay gustong mag-abroad. Nung panahon na yun, uso yung pag-abroad. No? So kailangan niyang placement fee. So kailangan ibenta yung tricycle para yun yung magiging placement fee para makaalis siya. At ang pangako niya, pag nandoon ako, babayaran ko ulit para makabili ka ulit ng tricycle. And guess what? Anong nangyari? Naibalik ba? Hindi. Nakalimutan na niya. Kaya minsan nag-aaway-aaway yung magkakapatid dahil sa mga ganun, di ba? Nakaka-relate ba kayo doon? So ngayon, dahil nawala siya ng tricycle, ito po yung naging trabaho niya after that. Naging construction worker. So yung hirap, yung minsan lingguhan siyang umuwi dahil sa kanyang mga proyekto. No? Pero ang pinakahuli po niyang naging trabaho ay naging isa siyang kaminero sa DPWH. Ito po yung nag-aasfalto ng daan, ito yung naglilinis ng kanal, no? Naggagapas ng damo. So diyan po siya nag-retire. So tumagal siya sa trabaho na yan. So kami po ay 9 na magkakapatid. At kami po din, dahil sa plus my parents at yung lola, lahat po kami ay 12. So imaginein mo ang isang kaminero, isang tricycle driver, ang isang construction worker, paano niya bubuhay yung 12 miyembro ng pamilya? Sino po dito yung marami rin kayong magkakapatid? Meron ba dito? Yeah, mga ilan po kayo? 11, mas marami. Kasi po nung panahon nila, sabi nila, ang tawag ay family planting. Hindi family planning. Paramihan. Ayaw ko napansin niyo yun. Nung panahon na yung paramihan ng anak. Di po ba, Mami, kayo ba marami rin kayo magkakapatid? Hindi naman. At least, matipid yung parents nyo. No? So sila paramihan. So ngayon, ito, imagine mo kapag yung kinita ng tatay mo, ang kaya lang bilhin ng tuyo. Nung time na yun, mura ang tuyo. Yun lang yung pagkain na mahirap, tuyo at saka itlog. So yung itlog, ganun kagaling yung nanay ko. No? Talagang yung scrambled egg, tapos yung kawali, yung ganun po, di po ba yung unang kawali, no? Hindi yung mga Teflon kasi ngayon eh. Yung paganyan siya. So yung pag scramble ng egg, tapos yung nanay ko, gaganyan niya dun sa kawali. Para kumasya sa amin. Lalaki yun eh. Tapos ika-cut into 12. Yung share mo doon na ganyan, yun yung uulamin mo. At magtipid ka doon, bumawi ka na lang sa kanin. Mura naman yung kanin nun. So, ganun po yung sitwasyon namin. Kaya, sino ba ako na pagtuunan ako ng pansin ng Diyos sa ganitong bagay? So, yung tatay ko naman, in fairness, pinag-aral niya, nag-ipon siya para mapag-aral itong panganay namin. So, kumuha siya ng kurso na Marine Engineering. So, bakit Marine Engineering? Hindi siya engineer kasi hindi siya natapos. Tinanong siya ng tatay ko, kailan ka ba gagraduate? Kasi 4 na taon ka na nag-aaral. So expected, gagraduate ka na. Ano po sabi niya? Hindi daw siya gagraduate, hindi siya qualified. So all the while, hindi pala siya pumapasok sa school. So sayang yung tuition, sayang yung allowance. So dahil po doon, nagalit yung tatay ko, lahat kayo, di na kayo makakapag-aral. Damay tuloy kami. No? Nasaan po ako dito? Ako po ay pang-anim. Imagine mo paano ang isang mahirap na pamilya na laki sa probinsya ay mabubuhay sa ganoong. Di ko nga alam kung paano ako nakapag-aral. Pero ito pong nasa harapan nyo ngayon, na masabi kong, Lord, who am I that you have entrusted me with this kind of blessing? Ito po yung binigay na kumpanya ng Diyos sa akin. Dito po ako nagtatrabaho ngayon. So imagine mo paano ang isang mahirap na pamilya ay makapagtrabaho sa ganitong kumpanya. At nag-pray kami sa Lord, na Lord, pwede po ba kaming magkaroon ng sasakyan? Sino po ba yung mga gustong magkasasakyan dito? May sasakyan niya. Pakitaas din ang kamay. Ayan. Di po ba, next Tuesday, tataas ang gasolina? Magkano po? 5 pesos, may get, no? So, sino po yung nag-aalala? Di ba? Minsan, yung iba nag-aalala eh. Ba't ka nag-aalala? Wala ka namang sasakyan. So, ibig sabihin, no?
Nag-pray kami ng sasakyan. Pero alam mo, by the grace of God, sinagot niya yung panalangin namin. At ito po yung binigay na sasakyan sa amin. Every 4 years, pinapalitan ng Diyos yung sasakyan. At sa amin na, ito po nabenta na, ito na lang po yung natitira. No? Nag-pray din kami ng bahay. Dahil nangungupahan po kami for 20 years. And the Lord, by His goodness, kaya kamangha-mangha ang Diyos. Hindi ko po ito sinisir dahil masipag ako, magaling ako. Hindi po, wala nga kaming pera sa bangko. Hindi naman ako ganun katalino kumpara sa mga office mates ko. And yet, ang binigay ng Diyos sa amin ay 3 bahay. Hindi po ba kamangha-mangha ang Diyos? So hindi ko po ito sinishare para magyabang. Ang pinagyayabang ko si Lord. Kasi if you boast in the Lord. So ito po, dito kami nakatira ngayon. No? Yun, nasa Kalamba. At itong bahay na ito, nung dati, yung nasa palibot namin, mga talahiban po yan. At ngayon po, nagtayuan yung mga building doon. Alam niyo po ba kung saan ito ngayon? BGC. So pinataas ng Diyos yung property, yung value ng property namin dahil yung BGC ay dinevelop. Kaya ito po, from our roof deck, ito yung view namin. So ganun po kabuti ang Diyos. Kaya po yung bahay namin ay BGC din. Beside Global City. Yeah. So kayo nakatira, BGC. Beside BGC. Pero alam niyo po, hindi lang material na bagay yung binless ni Lord sa amin. Even sa gawain ng Panginoon. No? Despite na I am working in a corporate world, the Lord has blessed us with our direct D group. May 4 po kaming grupo na hinahawakan ngayon. Tuesday group, Sunday, Friday, and Young at Heart. Ito pong Young at Heart, di po ba ang CCF, ang challenge sa atin, mag-disciple kayo ng young, parang double younger your years. So kung halimbawa 40 ka, dapat ang didi-disciple mo 20. So you disciple younger people. Pero alam niyo po, nung binigay ng Diyos sa amin ito, hindi ito intention, pero nung nagkaroon kami ng Young at Heart couples group, doon namin na-realize na mas masipag pala itong mga to kaysa sa mga young people. Agree ba kayo doon, mga young people? Wala yatang young people dito eh. So, sino pa yung mga Young at Heart? Mga middle class yata yung nandito. Walang young, kokonti yung ano. So dito po, kung bakit nasabi ko mas masipag, mas marami silang grupo. Mga hundreds na hinahawakan ng iba, pinakamaliit yung iba dito, 50 downlines, no? D-group members. Kaya po, alam niyo po yung ginawa ng Diyos sa amin, dito naging masipag po lahat ito. And so far, by the grace of God, yung pong D-group downlines, network of downlines na pinagkatiwala ng Diyos sa amin, ang miyembro po na ang mga under us, up to the 8 generations, ay almost 2,000 D-group members. Di po ba napakabuti ng Diyos? Considering na hindi ako full-time, nagtatrabaho pa sa corporate world. So pwede pala na i-bless tayo ng Diyos. Kaya pwede mo sabihin, bakit ako, Lord? Who am I, Lord? No? And so far right now, we have almost 400 D-group leaders under us. So patuloy pong pinapadami ng Diyos. Kaya po iniisip ko, sino ba ako na dating naghahati-hati lang kami sa 12 miyembro ng pamilya sa isang itlog, ay kaya na ngayong bumili ng trays, ilang tray ng itlog, organic pa. O, di ba? Hindi lang yung mga puti, organic pa. So, ganun binless eh. At sino po yung makakaisip na itong mahiyaing batang ito? No? Ito po yung kinuwento ko dati, high school. Puro itlog ang ulam ko, kaya ganun ako kapayat. Ito elementary. Pero nung nagkatrabaho, medyo nagkakurbata na. Pero sino po ako na isang dating mahiyain, na isang dating mahirap na probinsyano, ay nagsasalita ngayon sa inyong harapan? Di po ba? Iyon ay dahil
sa kamangha-manghang bagay na ginawa ng Diyos sa akin. At alam ko kayo rin, may kanya-kanya rin kayong kwento. At kung pakikinggan ko kayo, meron din kayong sariling kwento. Pero sa mga iba na wala kayong maisip, tignan niyo po yung ginawa ng Diyos sa atin. No? Before, we are sinners. Pero the Lord not just saved us, but made us saint. Naniniwala po ba kayo doon that we are all saints? No? Sabihin nyo nga sa katabi nyo kung anong pangalan niya, Saint. Yan. Minsan di siya makapaniwala na saint siya. No? That's because of the grace of God. So dati tayo ay ligaw, ngayon natagpuan tayo ng Panginoon. Dati tayong nasa kadiliman, yung buhay natin magulo. Pero nilipat tayo ng Diyos sa kanyang liwanag. Dati patay tayo dahil sa kasalanan, ngayon we are alive because of Jesus. At ang pinakahuli dito, we are spiritually pauper or poor spiritually, but the Lord has made us royal priests in His kingdom. Kaya palakpakan po natin ang Diyos kasi yun yung tayo ngayon. Kung wala kayong maisip na ginawa ng Diyos, ito po ay ilan lang sa ginawa ng Diyos. So ano po yung principle na matututunan natin dito? Principle, to help us pray in awe of God, we need to look back and reflect on how God has blessed us amazingly. Sigurado meron kayong makikitang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. At yun yung makakatulong sa atin para we can pray in awe o mamangha tayo sa ating dakilang Diyos. So reflection question. What, personal po ito, no? What past and present blessings from God am I enjoying today? So maganda po itong itanong, ano ba yung na-enjoy kong biyaya ng Diyos ngayon? So that we can pray in awe. Pangalawa, what would my life be like if I had not personally met or encountered Jesus? Alam niyo po, diniscuss namin to yung question na to sa D-group. Ano kaya ako ngayon kung hindi ko nakilala si Jesus? Alam, nakakagulat po yung mga sagot ng iba. Sabi nila, siguro ako, patay na ako. O siguro, nakapatay na ako ng tao. So, yung iba, sabi niya, siguro, hiwalay na kami mag-asawa. So, marami po talagang pwedeng mangyari kung wala si Jesus sa buhay natin. But if Jesus, if we encounter Jesus in our life, magbabago po kaya ang buhay natin? And that's a blessing from the Lord. Yun lang araw-araw, kumakain tayo, nagigising tayo. Those are blessings from the Lord. Hindi pwedeng sabihin, wala ayata akong maisip na blessing. Maupo lang tayo, mag-reflect, and count all the blessings so that we can pray in awe of God. Pangalawa, second point. So to pray in awe of God, we need to remember God's wonderful promises. Ilang bang pangako ang alam natin sa Panginoon? So dito po si David, sa verse 19, sabi niya, and yet this was insignificant in your eyes, O Lord God, for you have spoken also of the house of your servant concerning the distant future. Ano po yung sinasabi ni David dito? Sabi niya, Lord, hindi po malit na bagay na ginawa mo kong hari mula sa pagiging pastol. So yan yung sinasabi niya. Pero, hindi pa pala yun. Meron ka pa pala. In addition, ito pa yung ginawa mo sa akin. You have spoken also of the house, no? Concerning the distant future. So meron pang plano ang Diyos para sa Kanya sa future. So makikita natin mamaya na yung future na ito ay meron siyang short-term fulfillment at meron siyang long-term fulfillment sa buhay ni David. And this is the custom of man, O Lord God. Again, what more can David say to you? For you know your servant, O Lord. For the sake of your word and according to your own heart, you have done all this greatness to let your servant know. Parang sabi niya, Lord, kamangha-mangha kasi ginawa mo itong lahat ng ito sa inyong lingkod as your servant. So ngayon, talon po tayo sa verse 11. Ito yung pinangako ng Diyos sa kanya, yung binasa natin kanina. Sabi niya, the Lord also declares to you that the Lord will make a house for you. And He's referring to a dynasty of king. Paano po nangyari ito? Tingnan natin yung verse 12.
Sabi ng Lord sa kanya through Nathan, when your days are complete and your life lie down with your father, sabi niya, kung nawala ka na sa mundo, I will raise you up a descendant after you. So descendant lang. No? Who will come, ano gagawin niya? Who will come forth from you and will establish His kingdom. And I will establish His kingdom. Verse 13, He shall build a house for my name. And I will establish the thrones of His kingdom forever. So sino kaya ang tinutukoy dito? Si Solomon. So ito yung short-term fulfillment ng promise ng Diyos sa kanya. So mamaya makikita natin yung long-term. Pero meantime, let's focus on this verse. Sabi niya, ito pa yung pangako niya kay David para sa kanyang anak ni Solomon. I will be a father to him. So magiging tatay niya rin ako. Hindi lang ikaw, David, ang magiging tatay niya. Ako rin. Tatay niya ako. And he will be a son to me. And when he commits iniquity, I will correct him. So ito yung totoong tatay. Pag nagkakamali, kinukorek, dinidiscipline yung anak. But my loving kindness shall not depart from him. Yung pagmamahal ko sa kanya, hindi yun mahihiwalay sa kanya. As I took it away from Saul, whom I removed from you before. So ano pong sinasabi niya dito? Ang Diyos, hindi lang niya gustong i-bless tayo. Gusto rin niyang makilala siya ng ating mga anak. At siya rin yung magiging tatay ng ating mga anak. At siya rin yung magpapala sa ating mga anak. Sino po ba sa atin yung mga magulang na iniisip ninyo na ano kaya yung mangyayari sa aking anak pag nawala na ako? Naisip niyo po yan? Magtutuloy-tuloy din kaya sila sa Panginoon? Pero dito, this is a promise from the Lord na kahit mawala tayo dito sa mundo, ang Diyos, aalagaan din niya yung ating mga anak. Kaya it's very awesome to know that the Lord will take care even our children. Kaya huwag tayong matakot. Basta ang gawin lang natin, ilapit natin ang ating mga anak sa Panginoon. Kaya po sa mga couples retreat, lagi namin itong sinasabi sa mga mag-asawa. Sinasabi namin sa mag-asawa, kaya inaayos ng Diyos yung buhay niyong mag-asawa, ay hindi lang para sa inyo. Kasi inihahanda din ng Diyos yung mga descendants, yung magiging anak ninyo, anak ng mga anak ninyo, dahil mahal din sila ng Diyos. Kaya kung sisirain yung relasyon yung mag-asawa, masisira din yung future ng mga anak ninyo. Kaya si David, naging faithful siya sa Diyos. Kaya he always pray in awe, mataas ang pagtingin niya sa Diyos. Kaya binless siya ng Diyos, pati yung mga anak niya. So ganun din po yung gawin natin. No? Ilaban natin. Kung halimbawa yung relasyon ng mag-asawa ay medyo hindi ganun kaganda, ilaban ninyo, ipag-pray nyo, kasi pag nasira ang pamilya nyo, masisira din yung plano ng Diyos sa mga anak natin. So ganun po kaimportante yung role natin bilang mga magulang. So ano po yung pangako ng Diyos sa mga susunod na generation? Psalm 100, verse 5. For the Lord is good. His loving kindness is everlasting. And His faithfulness to all generations. Kaya sino ba tayo na pati yung mga generations na manggagaling sa atin, aalagaan ng Diyos. Mamahalin din ng Diyos. Sasamahan din ng Diyos. Kaya nailapit po natin yung mga anak natin sa kanila. At dito po sa Psalm 119, 89 to 90, this is a sure promise from the Lord. Sabi niya, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ano po sinasabi na dito? Yung salita ng Diyos nakasulat na sa langit. Hindi na yung pwedeng baguhin. It will happen. At yun po yung sinasabi niya, yung pinangako ng Diyos, mangyayari at mangyayari kasi nakasulat na yun sa langit. Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it stands. So anong ginawa ng Diyos? Sinulat na yung pangako niya, yung mundo, in-establish niya. Ibig sabihin, very solid yung ginawa ng Diyos para yung pangako niya ay maasahan natin that your faithfulness
continues through all generations. So ganun po ninanais ng Diyos na mapanghawakan natin yung pangako niya na iingatan din niya yung ating mga anak at susunod pang henerasyon. So ano pong principle ang matututunan natin dito? To inspire us, pray in awe of God, we should know, claim, and trust His wonderful promises that are in store for every one of us. Alam niyo po ba kung ilan yung mga pangako ng Diyos na binigay niya sa atin? If you Google it, no, there are 8,810 promises na binigay ang Diyos sa atin. And out of the 8,810, 7,487 doon ay para sa atin, to humans, to humankind. Ngayon ang tanong, ilan doon sa 7,487 ang alam natin? At ilan doon yung naranasan na natin? At ilan doon yung pinanghahawakan na natin? So, napakaraming pangako ng Diyos na pwede nating i-claim. So, ang reflection po natin, which of God's wonderful promises have I experienced in my life today? Alin na yung mga naranasan ko? And which promises am I currently holding on? Ano naman yung mga pinanghahawakan kong mga pangako ng Diyos? So, second reflection, so do these promises inspire me to pray in awe of God? So ano po yung message natin ulit ngayon? Pray in awe of God. Matutunan natin na kapag magdadasal tayo, mamangha tayo sa ginagawa ng Diyos. So paano tayo mamamangha? Isipin mo yung amazing blessing. Isipin mo yung wonderful promises. No? At ito po yung ilan sa mga promises na pwede nyo lang picturean. No? When you are burdened with guilt of sin, ito yung verse. Patatawarin niya tayo. When your heart is troubled, ito yung promise niya, John 14:27, bibigyan tayo ng kapayapaan. Yung kapayapaan, hindi po yung wala ka ng problema. Peace is not the absence of problem. Rather, peace is the presence of God. Kaya sasamahan ka niya, kaya kahit may problema ka, pwede ka maging payapa. Yun ang pangako niya. So when you are feeling lost, i-claim mo yung Psalm 32 verse 8. Sabi niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. Gagabayan kita. So isa pa, Hebrews 14:6, when you need help, sabi niya, lumapit ka lang with confidence to the throne of grace. Ina-encourage siya tayong manalangin. Pag tayo ay disappointed, Philippians 1:6, He who began the good work will be faithful to complete it in Christ Jesus. And when we are lonely, Matthew 28:20, sabi niya, I will be with you always till the end of the age. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. So pray in awe of God. So ano po yung pangatlong point? Remember God's everlasting character. Kaya for this reason, sabi niya sa 2 Samuel verse 22, 7 verse 22, for this reason, you are great. So nakita ngayon bigla ni David na, Panginoon, dakila ka. O Lord God, for there is none like you. Wala kang katulad. And there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears. Ano po yung ibig sabihin nito? Kung i-translate natin literal, sinasabi niya, Panginoong Diyos, wala kayong katulad sa ibang mga naririnig naming ibang Diyos. Wala kang katulad. So, dito, ina-acknowledge ni David yung greatness ni God. The uniqueness of our God. That He is set apart, He is holy. Wala siyang katulad na kinikilalang Diyos ng mga tao. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa kung gaano yung greatness ng ating Diyos. Ano po yung nakikita nyo ngayon sa screen? So ano po yung nakikita natin? Mga stars, galaxies, di ba ba? No?
Alam niyo po ba yung mga scientists, sinasabi nila sa atin, yung mga visible universe, yun lang nakikita ay approximately, kano daw sila karami? 100 billion galaxies. Hindi na natin mabilang yun. No? Pag kinompute mo sa calculator, hindi na yun naabot, hindi na siya lalabas. No? And each galaxy ay may lawak, diameter of millions of trillions of miles wide. Napipicture niyo pa po ba yun? Hindi ko na ma-picture. And each galaxy has hundreds of billions of stars. And so the visible universe has over billion trillion stars. So ano ngayon sa atin ito? Ito yung sinasabi ng Isaiah 40 verse 26. Lift up your eyes on high and see who has created the stars. The one, referring to God, who leads forth their host by number. So siya daw yung nag-create niyan. At anong ginagawa niya? He calls them all by name. Gaano karami? Hundreds of billions and trillions of stars. Alam ng Diyos yung pangalan ng mga stars na yun. Sa totoo lang dito po, hindi ko kayo lahat kilala. Siguro may kilalang ako dito, iilan. Pero imagine mo si God, kilala niya yung mga stars. Alam niya yung pangalan. Because of the greatness of His might and the strength of His power, none of them is missing. Walang mawawalang star na walang pahintulot ng Diyos. Ganun po kadakila yung Diyos natin. So hindi ba tayo mamamangha doon? Di ba kamangha-mangha? Pero ito, ano yung application niyan sa atin? Ano yung benefit niyan sa atin? Sa Isaiah 43 pa rin. Isaiah 43 verse 1. But now thus says the Lord, your Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel, sabi niya, do not fear, huwag ka matakot, for I have redeemed you, niligtas kita, and I have called you by name, and you are mine. Kilala pala tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo na kilala kayo ng Diyos? Alam niya yung pangalan ninyo. Alam niya yung nasa puso ninyo. Alam niya yung iniisip ninyo. Alam niya yung problema ninyo. Alam niya yung bilang ng mga buhok natin. So, ganun po kadakila ang Diyos. Right now, we are 8 billion in this world. More than 8 billion. Yung mga stars kanina, billions of trillions, alam niya yung pangalan. Napakasimple lang sa atin ng mga tao na makilala. So, knowing that God knows us personally and by name, sabi niya, you are mine. Akin ka. Ganon po tayo minahal ng ating Panginoon. So, mga stars pa lang yan. How about this one? Ano po yung nakikita niyo dito? Damo, grass. Meron pa po bang damo sa lugar niyo? Sa amin kasi puro semento na eh. Meron pa rin. Try niyo po yun. Pag nakakita kayo ng damo, pumutol kayo ng mga 5 na dahon, yung blades, no? Yung mga blades ng damo. Tapos ikumpara ninyo, side by side ninyo. Sabi ng mga scientists, no, na yung wala ni isang blade o itong isang dahon ng damo na exactly the same. Kaya gusto kong i-check niyo yun. So ito ay ayon sa mga botanist, mga mag-aaral ng mga halaman. So i-check po ninyo ito. Wala daw pareho, very unique. Anong sinasabi nito sa atin? Na yung sinisigurado ng Diyos na tayo na kinreate niya tayo ay unique din. Kahit yung mga kambal, no? Di sila exactly the same. But because we were created uniquely and differently by the Lord. So Ephesians 2:10, for we are His workmanship. Ang ibig sabihin nito, we are His masterpiece. Ang Diyos yung, kumbaga, ang term dito kasi, referring to fabric. So tayo yung masterpiece ng Diyos. You are very unique, individually unique. Wala tayong kapareho. So ganun tayo kamahal ng Diyos. We are created in Christ Jesus for good works,
which God compared beforehand that we should or we would walk in them. So we are so unique na merong purpose ang Diyos sa bawat isa natin. Meron siyang mission na tayo lang yung makakagawa. Kaya hanggat hindi po natin madiscover yung purpose na yun ng Diyos, hindi tayo magiging masaya. That's why today the Lord is telling you, come to me, pray to me, and pray in awe sa ginawa ko sa iyo. And you will discover the plans, the agenda, the mission of God for each one of us. So habang nagre-research po ako, napapunta ako dito sa isang painting na ito. Ano po yung painting na ito? Familiar po ba kayo dito? Hindi? Social po kayo, mama, hindi kayo familiar. Saan natin makikita ito? Sa grocery, di ba? Yung Campbell, ito yung ginagawang soup. Baka po mga restaurant kayo, laging kumakain, kayo hindi nyo nakikita. Pero alam niyo po ito, nung nakita ko to, sabi ko, mga delata ito itong, di ba, yung label. Pero alam niyo po ba, that this is the most expensive contemporary painting by an independent painter o artist. At alam niyo kung magkano siya? 26,789,84 pesos, 0.88 centavos. So in terms of dollars, $469,000. Wow! Kung kayo, bibili niyo ba ito? Para sabi ko, 27 million? Punta na lang grocery, yung takip, yung label, i-display ko. No? Pero alam niyo po, ito yung kaibahan na minsan dahil hindi tayo artist, hindi tayo yung gumawa, hindi natin na-appreciate yung gawa ng mga artist. Tama po ba? Yung iba parang abstract Parang, ang mahal nito, bakit pa ganyan-ganyan? Kaya ko rin gawin yan Pero yung value ng painting ay nakadepende kung sino yung gumawa. Tama po ba? So kung ang tingin nyo ngayon ay hindi kayo mahalaga, hindi kayo importante, na malit lang kayong tao, mahirap, walang talento, alam niyo po anong tingin ng Diyos sa atin? We are valuable to the Lord. Ganon tayo kahalaga because we are His masterpiece. Siya yung gumawa sa atin. Kaya wag niyong ibaba yung sarili niyo. Depende sa tingin ng Diyos sa iyo dahil we are God's masterpiece. We are valuable. Napakahalaga. Ang laki ng presyo natin sa Kanya. So with this, what's the principle na kailangan nating matutunan? To help us pray in awe of God, we should focus on the everlasting character of God. Ano po yung character niya? His greatness, His uniqueness, wala siyang katulad, His power, and His faithful love for us. Kung nagdududa kayo sa pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung pinagdududahan niyo pa yon, tumingin kayo sa krus at nandoon yung pruweba na ibinigay niya yung pinakamamahal niyang anak para lang iligtas niya tayo doon sa krus. So yan po yung ating Diyos. Ganyan siya kabangha-mangha, handa niyang gawin ang lahat para lang maipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. So ano po yung reflection question natin dito? So, tanungin natin yung ating sarili, have I honored God and expressed my appreciation of Him or to Him for being great and almighty? So despite that He's great and almighty, yet He still loves me unconditionally. So kapag nakita mo yon, hindi pwedeng hindi ka mamangha magpasalamat sa ating Diyos. So para po mas maintindihan pa natin ito ng lalo, pakinggan po natin yung video. Kanina nandito po yung testimony share, but this time, let's watch this testimony of Marcus Torres. I was born into a Christian family that taught me spiritual disciplines and brought me regularly to Sunday services. As a child, my mom would bring me to her Bible studies, and I also attended Sunday school. However, during my elementary years, I developed habits like cursing and making inappropriate jokes. Though I told my classmates I was a Christian and even led Bible studies before class,
My actions outside of that didn't reflect a Christ-like life, and I was living as a carnal Christian life. In high school, I transferred to a Christian school where I was finally surrounded by godly influences. This environment helped me grow in my relationship with Jesus. I became active in ministry, got baptized, and started leading daily Bible studies during lunch with my classmates. I also committed to spending time in God's Word each morning. Over time, I became known among my peers as Pastor Marcos, someone they would approach for encouragement and prayer. Looking back, I can say that I began to live a life truly driven by Christ's love for me. I began attending CCF Calambas Sunday services in 2019, but it wasn't until October 2020 during the pandemic that I joined Elevate. Everything was still online, but I became part of a discipleship group, which God used to draw me closer to Him. And through that group, I felt welcomed, known, and deeply encouraged in my walk with Christ. When Elevate gatherings resumed face-to-face, my D group leader invited me to serve as a host. And I said yes, because I believe God was calling me to serve Him. Since then, I've had the privilege to volunteer in different ministries and even lead my own D group of young men aged 13 to 18. Serving became my way of showing gratitude for God's overwhelming love in my life. But faith is often refined in trials. In August 2023, while completing medical requirements for college, the school physician heard an unusual sound in my heartbeat and referred me to our cardiologist. After 2D echo, the doctor confirmed that the congenital heart disease I was diagnosed with at age 2, ASD, atrial septal defect, and VSD, ventricular septal defect, had not closed on its own, as we had hoped. Despite 18 years of being symptom-free, both holes in my heart remained, and I was advised to undergo open heart surgery to prevent complications. Though the news was shocking, I felt an unexplainable peace, a peace only God could give. I held on to Jesus' promise in John 14:27. Peace I live with you, my peace I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. I told the Lord, I do not know what will happen next, but I trust in you. May your name be glorified. Though the journey to surgery was long and expensive, we were told to prepare up to 1 million for the procedure. But God's word in Philippians 4:6-7 reminded me to pray and not worry. And I saw His provision unfold in ways I could never have imagined. He used doctors, friends, and even strangers to carry us through. My cardiologist waived consultation fees and connected us to other specialists who supported my case. And I was referred to the National Children's Hospital because I was told I was still eligible for surgery there. The drastically brought the projected cost down to $350,000. The head surgeon of the National Children's Hospital scheduled my surgery for December 11, just 3 days before my 19th birthday. I was admitted on December 9, and to my surprise, I was placed in a semi-private room, and inside was a food package with a note saying, Jesus loves you. It brought tears to my eyes, and every moment reminded me of God's personal care. I spent the days leading up to my surgery in prayer, worship, and reflection. I wasn't afraid. I was actually excited because I knew my heart would be whole, both physically and spiritually. On the way to the operating room, I brought my Bible. And I met my anesthesiologist, and beside her was a nurse named Michael, just like the archangel in the Bible. And I felt like God was sending His angels to be with me. They prayed with me before the procedure for almost 10 hours. I was under surgery. And by God's grace, I woke up in the ICU.
And that was the beginning of the real battle, recovery. The pain was intense, breathing was hard, standing was impossible, and my body ached. And 2 days later, my heart rate suddenly spiked at 200 beats per minute when I was alone. I tried to calm myself and prayed, ready to accept whatever the Lord's will was. Just then, my mom entered, called the doctors, and they stabilized me. In that vulnerable moment, I felt the Lord's whisper, "Son, it is I. I am with you. Do not be afraid." By His grace, I celebrated my 19th birthday in the hospital and was discharged the next day. Praise God. The initial 350,000 cost dropped to 260 after doctors waived their professional fees. And through Malasakit Center, whose head we later learned was a friend of someone from CCF Calamba, the full amount was covered. Even my cardiac rehab, originally 36,000, was reduced to zero because of a compassionate doctor. God continued to show His faithfulness. And I completed my therapy by April 29, 2024, and returned to ministry and my D group. Looking back, I am still in awe. I experienced miracles, provision, and divine appointments that only come from the Lord. From blood donors to doctors, everything was perfectly orchestrated by God. The scar on my chest, as my mother reminds me, is a mark of God's faithfulness. The enemy tried to bring me down, but Christ lives in me. My trial became a testimony. My pain became a platform to glorify God. As I look back at my life, I can only say the same words of a young King David. "Who am I, Lord? And what is my house that you have brought me this far? This life is not mine. It belongs to God. I will continue to live for Him, carry out His mission, and magnify His name. I am Marcus Adriel Torres, standing before you today, not because of my own strength, but solely because of God's grace. All praises, glory, and honor to our Savior and King, Jesus Christ." Amen. Kanina po, nandito siya, tinignan ko yung opera niya dito, mahaba, open heart surgery. At ang blessing ng Lord doon. Kasi sabi ng doktor, malaki yung butas. Pero nung natahi na siya, na-opera na siya, sabi ng mga doktor, it is good as new. Normal na normal yung puso mo. At ang blessing pa doon, wala siyang binayaran. Amen? Ganun po kamangha-mangha ang ating Diyos. So to close, balikan po natin yung long-term fulfillment ng promise ng Diyos kay David. Sabi niya, "Your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever." Naging forever ba si Solomon? Namatay si Solomon. Sino kaya ang tinutukoy dito? Si Jesus. So saan natin na makikita? Sa Matthew chapter 1. So tignan na lang natin yung mga selected verses. Sabi niya, the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. So Salmon was the father of Boaz by Rahab. Boaz was the father of Obed by Ruth. And Obed, the father of Jesse. Jesse was the father of David, the king. The king was the father of Solomon. David was the father of Solomon. Tapos sa verse 16, Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah. So ano po yung parallelism dito na ginawa ng Diyos? Imagine mo si David, hindi niya in-expect na yung ginawa niya sa buhay niya. So David being a shepherd, ginawa siyang king. At ito pa ang bonus, ginamit pa yung lahi niya, doon manggaling ang
Messiah. And Jesus, this is the parallelism. Jesus also became the good shepherd. And Jesus is also declared as the King of Kings and the Lord of Lords. Yan po ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa buhay ni David. Isa siyang simpleng pastol nang galing sa kanya ang isang mabuting pastol. Naging hari siya, pero yung Messiah na dumating, siya yung hinihintay nating babalik as the King of Kings and the ruler of this world. Kaya napakabuti po ng Diyos na yung pangako na yung kay David, hanggang ngayon tayo nakikinabang. So palakpan po natin ang Diyos. So I would like to end with a prayer. Ang ipagpipray po natin ay yung tayo na matagal nang nakakilala sa Panginoon. At saka yung mga bago lang o first time nyo ngayong gabi na ito. Pinakilala ng Diyos sa atin si David na siyang pinanggalingan ng Messiah. At ang Messiah ito, siya yung dahilan kung bakit tayo ay makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kapag kinilala natin sa buhay natin ang Messiah na si Jesus, siya yung magliligtas sa atin mula sa ating makasalanan at tayo ay magiging saint, banal sa harapan ng kanyang Ama. At ito ay mangyayari kung ang buhay natin ay sinuko natin kay Jesus. Sa mga matatagal na pong mananampalataya, kung hindi pa natin nadidiskubre yung kahalagahan ng pananalangin na may pagkamangha sa Diyos, this is the time na ipagpipray natin sa sarili natin, Lord, bigyan mo akong pagkakataon na makilala ko yung mga maraming blessing na ginawa mo sa aking buhay. Panghahawakan ko yung mga pangako na kasulat po sa inyong salita. At lagi kong kikilalanin yung karakter ninyo bilang dakilang Diyos. Wala kang katulad. Pero sa kabila ng yon, minahal mo kami ng lubusan. So pwede po ba tayong tumayo? Lahat tayo tumayo. And I will just pray for you. Our Heavenly Father, we also ask this question of David, who are we, Lord? Sino po ba kami na kami minahal nyo ng lubusan? Inangat nyo po kami sa dati naming buhay na alam po namin ay kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararating yung buhay namin ngayon. Kaya po sa lahat ng mga anak ninyo na nandito, na nagtitiwala sa inyo, tulungan nyo po silang lumalim sa kanilang pananampalataya sa inyo. Matuto po nilang bilangin yung kanilang mga pagpapala, panghawakan ng iyong mga pangako, at kikilalanin ang karakter ninyo para lubusang tumaas ang pagkakilala namin sa iyo so that we can worship you in awe and we can pray in awe of you. Patuloy niyo pong i-reveal yung mga plano niyo sa bawat isa. Kagaya ni David, niligtas mo kami for a purpose. Kaya hayaan po ninyo na yung mga plano mo at mission mo sa bawat isa na nandito ay malaman nila. They will seek you, Lord, so that they will find your purpose and plan for their lives. Dito magiging makabuluhan ang aming buhay kapag nakita namin, nakilala namin kayo at nalaman namin yung magagandang plano mo para sa bawat isa po sa amin. At ngayon pinagdadasal ko po yung mga first-timer na naka-join sa amin ngayong gabi na ito. Pinagdadasal ko po sila, Lord, na sana po katagpuin mo sila. Maisuko nila yung buhay nila sa iyo as their Lord and Savior. This is the day of their salvation. And will you allow them, Lord, to accept you as their Lord, as the Messiah of their life, the Savior of their life. At simula ngayon, Panginoon, ipakilala niyo po yung sarili niyo, lumago sila sa inyo, at balang araw, they will find joy in worshiping you and praying in awe of you. Will you bless everyone who are here, Lord? Ang bawat pamilya na nire-represent po namin, kayo na po yung bahala magpala. Will you disperse us with your grace
and grant us the joy in our hearts as we continue to celebrate your goodness, your faithfulness, your greatness, and your for being awesome God to all of us. We bless you and we honor you. We pray all these things in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless us all. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda from Elevate Youth Ministry at kasama po natin ngayon si Pastor Leo Mata upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Handa na po ba kayong sagutin ang aming mga katanungan? Yes, okay. For our first question po, paano ako mananalangin ng may pagkamangha kung puro sakit at pagkabigo ang nararanasan ko? Actually, magandang tanong yan, no? Kasi kung hindi mo nakikita ang mga biyaya ng Diyos sa buhay mo, maaring mali yung focus mo sa buhay. So, hindi mo nakikita dahil hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon. So, sa mensahe kanina, nakita natin yung unang ginawa ng Diyos sa atin. Una, tayo ay sinner. Tapos tayo ay naging saint. Hindi lang na tayo niligtas. Ginawa pa niya tayong banal sa harapan niya. Tapos dati tayong bahagi ng kingdom of darkness. Tapos nilipat niya tayo sa kingdom of light. So ibig sabihin, ang dami mong pwedeng makita na biyaya ng Diyos. In fact, yung paggising mo pa lang sa umaga, biyaya na yon. Yung may makakain tayo araw-araw, yung wala tayong sakit, no? Yung malusog yung ating pangangatawan, lahat yan biyaya. Maaring yung mga nakikita mong mga sakit o yung mga kabiguan mo sa buhay, bahagi rin ng Diyos yan para ipakita niya na biyaya niya sa iyo. Kasi kaya na binibigay yung mga sakit at kabiguan na yan, ay kinukol niya yung attention mo para magbalik loob sa Kanya. So blessing din yun, na ayaw ng Diyos na malayo tayo sa Kanya. Salamat po, Pastor Leo. For our second question, paano ko haharapin ang no ng Diyos sa mga bagay o panalangin na mabuti naman ang hangarin ko? Okay. So di ba narinig natin yung kasabihang, the enemy of best is good. So minsan may maganda tayong gustong gawin para sa Panginoon. Pero sabi ng Diyos, hindi yan ang gusto ko kasi meron pang best para dyan. So sa case ni David, ang ginawa niya, gusto niyang gawan ng bahay, ng templo ang Panginoon dahil maganda yung bahay niya. So walang masama sa hangarin niya, ang ganda ng hangarin niya. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw yung magpapagawa ng bahay sa akin. Ako yung gagawa ng bahay sa inyo. Referring to yung dynasty of kings. So ang sinasabi niya dito, yung plano ng Diyos ay hindi lang pang kasalukuyan. Kundi nung nalaman ni David yun na hindi lang ngayon yung plano niya kasi meron pang future plan ang Diyos kay David. Kaya nung naintindihan niya na ang plano pala ng Diyos ay hindi lang sa ngayon, kundi kasama pala sa plano niya yung mga descendants that will come after him. Doon niya naintindihan, mas maganda pala yung plano ng Diyos kaysa sa akin. So, knowing na mas maganda pala, no, yung gustong Diyos, ng Diyos na mangyari sa buhay natin, mas nararapat na huwag tayong magtampo. Kundi tignan natin yung big picture. Meron siyang mas magandang gustong gawin. Kaya magtiwala tayo sa kanyang magandang plano na ito. Salamat po for that reminder, Pastor Leo. For our last question, paano ko may encourage ang kaibigan o kapamilya na patuloy na manalangin kung nawalan na sila ng tiwala sa Diyos dahil sa hindi nasagot na dasal? Normal yan, no? Yung mga pag di sinagot ng Diyos, yung prayer ng isang tao, nagtatampo sa Panginoon. Pero pag nawala yung tiwala natin sa Diyos, hindi ibig sabihin nawala din yung pagka-Diyos niya. Ang malaking kawalan ay tayo. Pag hindi na tayo nagtiwala sa Diyos, malaking kapahamakan yun sa atin. Kaya ang Diyos, mananatili siyang Diyos kahit hindi tayo magtiwala sa Kanya. Kaya ang dapat nating gawin sa mga panahon na ito na parang feeling natin ay tayo ay hindi sinasagot yung dasal natin, pwede nating isipin o gawing parang ipayo sa kaibigan mo o kapamilya mo na
ito yung kapag ang Diyos, sinasagot niya lahat yung prayer natin, hindi na siya Diyos. Tayo na ang Diyos kasi tayo na yung nasusunod. Pero dahil Diyos siya, alam niya ang mabuti para sa atin. Kaya kapag hindi sinagot ng Diyos yung panalangin natin, ibig sabihin, hindi yun makakabuti para sa atin. Pangalawa, hindi pa yun ang tamang panahon. O kaya, meron pa siyang inaayos sa ating buhay. Thank you for answering our questions, Pastor Leo. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!